Nabahala lang kami, may higit 11 na violations daw ang nakapataw sa lisensya mo. Tama ba? Opo, sir. In fact, hindi lang po 11, 14 po. 2016, na-expired na yung lisensya mo. Yes po, sir. At hindi mo na na-renew hanggang kasalukuyan. Nagkaroon ng violation around 2018. Nitong tinatawag natin na overloading ang violation. Matanong ko lang sir, alam nyo ba yung restrictions ng iyong lisensya? Kung alin ba yung pwede mong imaneho? 1-2 lang po yung restriction ko. Bale, motor lang po sa tricycle lang po dinedrive ko, sir. Makikitang may mga bakit ganun. Wala pang 2-3 oras, may another violation na naman siya. Sa inyo pong pahintulot, Ginoong Cartulfo, Yes. Mm. mag-investigate lang sila at mukha yatang hindi naman talaga nila mapatunayan na ito yung complainant natin ang may Yes. problema. In the meantime, mag-issue muna sila ng para bagang Temporary. operators permit. Medyo nabahala lang kami, may higit 11 na violations daw ang nakapataw sa lisensya mo. Tama ba? Opo, sir. Ngayon sir, matanong ko lang, ano ba ang nangyari dito? Bakit may nakapataw na may higit 11 violations? Sir, di ko nga rin po alam eh. Nung po bali po, sir, ang lesson ko po, 2016 po yung expire niya. Pero po, sir, nung panahon ng 2018 yung huli dyan na sa Manila po daw, sa Quezon City, overloading truck. Nagtatrabaho po ako sa planta sa Integrated Meat and Poultry, sa Hermosa po. So 2016, na-expired na yung lisensya mo. Yes po, sir. At hindi mo na na-renew hanggang kasalukuyan. Tama po ba? Opo, sir. Opo, sir. Okay. Nagkaroon ng violation around 2018. The time na hindi mo pa rin nare-renew ang lisensya mo, nitong tinatawag natin na overloading ang violation. Yes po, sir. Kung 2016 expired yung lisensya mo, meron ba nakalagay doon sa violation? Meron bang isa na driving with an expired driver's license? Wala po nga po, sir. Yung tataka nga ako po eh. Ang nakalagay lang ay 11 na overloading violations. Tama ba? Apo. Matanong ko lang sir, alam nyo ba yung restrictions ng iyong lisensya? Kung alin ba yung pwede mong imaneho? Yes, sir. Bali po, 1-2 lang po yung restriction ko. Bali, motor lang po sa tricycle lang po dinedrive ko, sir. 1, 2, ibig sabihin, kotse tsaka motor lang ang pwede mo i-drive. Opo. Okay. So, nagtatrabaho ka sa Bataan, saan daw na-issue yung violation na to? Sir, sa QC po daw eh. Quezon City po, sa Manila. Anong patunay mo nung time na yun na hindi ka nagda-drive dun sa mismong kumpanya? Sir, meron po akong certification na patunay na kinuha po sa company namin na process technician po ako. Okay. Na nasa company po ako. Okay. Ito ay isang Loyalty Award Certificate, Raul Medina, na kung saan ikaw ay nagtrabaho bilang isang Integrated Meat and Poultry Processing Inc. Okay. So, doon ka nagtrabaho. Yes po, sir. Okay. So, hindi ka nag-drive para doon sa mga truck nila? Naniniguro lang naman ako. Sir, hindi po. Bali, wala naman po truck doon, sir. Mga meat van lang po. Bali po sa San... Parang mga aluminum van lang, wala mga malalaking sasakyan. Truck doon. Paano mo daw matutubos or paano mo ma-renew yung lisensya mo ayon dun sa LTO na nakausap po doon? Sir, sabi po, contest ko po daw sa main po daw eh. Hindi ko naman po alam, sir, kung paano sisimulan, kung paano po gagawin po lahat. Kasi po, di rin po ako gano'n nagpupunta naman nila, sir eh. Sir Patrick, ano pong pagkakaalam natin dito sa case ni Sir Raul Medina na kung saan nagamit daw ang lisensya niya or napatawan na mahigit 11 violations ang kanyang lisensya pero sa may lugar daw ng QC? Tama po, Sir Carlo. Last June 24 po, nagtungo po sa atin si Sir Medina para i-renew po ang kanyang lisensya. Upon evaluation po, Sir, lumitaw po sa system natin na meron pong violation. In fact, hindi lang po 11, 14 po, Sir 14? Carlo. Okay. Pero yung tatlo po doon, lumilitaw po na settled na po. So yung remaining po na 11 violations, yun po yung mga unsettled. Meron pong violation na overloading. Okay. Sir, gusto ko lang malaman ano ba tong violation 3B axle overloading? Pwede sir, paki-explain siguro para maintindihan ng mga nanonood. Yes po. Yun po yung kadalasan yun po yung mga trucks, mga nag-hauling na lagpas po sa kaukulang timbang na maaari lang po nilang ibiyahe. Ang nakakabahala lang dito, ang sabi ni Sir, at the time of the said year, hindi po siya nagtatrabaho bilang isang driver, siya ay nagtrabaho bilang isang maintenance daw sa isang meat processing factory sa Bataan. Mukhang may problema ata, baka nagamit yung driver's license number lang na ito dun sa tinatawag natin kung sino man yung gumamit noon. So, possible ba sir na magkaroon din ng
tinatawag natin na investigation ang Bataan, ang side ng Bataan, and siguro mamaya tatawagan din namin yung LTO main para dito? Oo naman sir, open naman po ang ahensya dyan. Yun nga lang sir, ang tamang hakbang po dito, i-forward po namin kung saan po na-adjudicate or kung saan po pinasok yung... Which is yung Quezon license. City, which is sakop ng LTO main. Tama po ba? Tama po sir, Carl. Okay. Sige sir, so with that said, stay muna kayo sa linya. Kausapin na din namin itong LTO Central na si Attorney Richard Perez. Attorney, ano po masasagot ng ating LTO Central tungkol po dito? Yes, sir. Actually, sir, nung i-check namin ang records, actually, ang lumalabas, sir, na sa NCR, yung mga alleged violations na 14 pero settled yung 3, so 11 lang, sir, to. Nung ma-check namin nga, sir, to, makikitang may mga parang bakit ganon na sobrang wala pang 2-3 oras, may another violation na naman siya. And after wala pang siguro 15 days or ganon, may mga violation na naman siya. So, medyo nagtataka rin kami. Yes. Anyway po, ang pinakamabilis po kasi dito, pwede naman po, kung nasan po ngayon si Sir Medina, nasa Bataan po, sir? Yes, nasa may Bataan pa rin siya. Actually, ang pinakamaganda doon para mabilis, bago pa siya pumunta dito, makapag-coordinate na po kaming dalawa para kung meron na siyang mga documents doon, sisimulan na namin yung investigation. Actually, sir, nagsimula na kami. Then yung mga supporting niya, para mapabilis, pwede kami mag-Viber ni sir. Okay. May mga requirements para po masuportahan. Okay, sige, attorney. Mapabilis po ang investigation. Okay. Attorney, so ang sinabi ninyo siguro, just to keep it short, na Yes, sir. pati kayo nagdududa din doon sa parte na sunod-sunod ang kanyang pagkahuli or allegedly nahuli dito sa 11 violations na ang sabi nyo, hindi normal yung halos sunod-sunod, yung iba ilang oras, yung iba wala pang 2 weeks, huli na naman. So that in itself, nakakaduda na yung tinatawag natin na mga violations. Tama po ba? Yes, sir. Wala kasi, sir, na parang responsabling driver na usually isang huli pa nga lang, takot na tayo. Or Yes. ayaw na nating magmaneho hanggat hindi na pabayaran ng fine. Yes. Diba? At lalo tayong mas nag-iingat. Yes. Unless, Opo. sir, yung mismong gumagamit ng lisensya, baka, I don't know, baka pineke yung lisensya, ginamit yung license number, kaya malakas yung loob, hindi naman sa kanya yung license number, kaya gamit lang siya ng gamit, kahit mahuli siya ng mahuli, wala siyang kiber, wala siyang pakialam. Yes po. Which is yun ang posibilidad kung bakit ganun yung nangyaring pattern of violations. So sir, ang sa amin, mag-imbestiga din kayo regarding dun sa possible sino ba nag-apprehend, sino bang nandun sa picture, kung sino ba yung nakuna ng lisensya na yun, para posible sir na matrack. Kasi baka bilang mamaya may isang tracking company dyan na kung saan sila ang nagpa-fabricate ng mga licenses para makapag-drive yung kanilang mga drivers na wala naman pong lisensya. So baka posible yung mga ganong klaseng scenario, which I think na kailangan talaga mag-investigate ang ating LTO. Kasi kawawa naman itong si Sir Raul Medina na kung saan mag-a-apply lang sana ng panibagong lisensya. Tapos siguro baka gamitin niya yung lisensya either for work o para makapunta siya ng trabaho. Yung mga ganong klaseng instances, sir, ay napapahirapan pa yung mga ganyang klaseng tao natin. So, Maraming salamat din po, sir. alright. So, balikan lang din natin itong taga-Bataan na si Sir Patrick. Sir Patrick, ganito na nakausap naman natin yung Central, so we'll be coordinating directly sa kanila. And if may mga kailangan na siguro from your end, we'll coordinate also sa inyong tanggapan. Okay, sir? Yes po. Welcome po. Alright. Maraming salamat din sa inyo. Thank you. Okay po yung pagkilos ng mga taga LTO Central Office at Bataan. Ang gusto lamang po nating panukala sa inyo pong pahintulot, Ginoong Carl Tulfo, Yes. total mag-investigate din lamang sila at mukha yatang hindi naman talaga nila mapatunayan na ito yung complainant natin ang may Yes. problema. In the meantime, mag-issue muna sila ng para bagang temporary operators permit or kung ano man yung magagamit nitong ating complainant para po makapagmaneho na siya at makapaghanap buhay. Pwede naman po nilang gawin yan. May mga sistema po sila dyan, Ginoong Carl Tulfo, na makakatulong. Na po pwede naman nilang, halimbawa, mapatunayan nila na talagang itong nagko-complain sa atin ang may kasalanan o di kaya talagang siyang nahuli o kaya nagmaneho ng wala siyang karapatang magmaneho dahil ang restriction
restriction niya, 1 and 2 lang, hindi pwedeng 3, 4, 5, o yung mas malalaking sasakyan, pwede naman nilang kanselahin na lang todo yan. But in the meantime, napati sila sa LTO, naguguluhan kung paano nangyari. Makakabuti po marahil, ipakiusap ng help desk, ipabitag mo, Ginoong Carl Tulfo, na issue nyo muna ng panandalian o temporary driver's license, kung ano man yung meron kayo dyan, para makapagmaneho na. Ginoong Carl Tulfo. Tama. With that said, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po at maraming salamat sa patuloy po niyong pagtitiwala. So ngayon, balikan lang natin din si Raul. Raul, nandiyan ka pa? Yes, sir. Okay, Raul, ganito no. So after ng program, we'll have yung LTO Central coordinate directly sa iyo. Then kausapin din namin kung possible ba na habang under investigation, once proven and verified under sa documents na ipapasa mo na hindi talaga ikaw yun, may issuehan ka kaagad ng tinatawag natin na temporary na authority or driver's license na mabibigay ng LTO. Okay, Raul? Yes, sir. Alright. Sige, Raul, maraming salamat din sa iyo. Yes, sir. Maraming salamat rin po, sir. Thank you po. Alright. So dyan tayo nagtatapos sa reklamo na ito, pero asahan nyo, magkakaroon tayo ng update. Magandang hapon po sa bumubuo ng bitag. Maraming salamat po kay Sir Ben Tulfo, kay Sir Carl Tulfo. Maraming salamat po, sir. Nakapag-renew na po ako ng aking license. Papasalamat din po ako sa ahensa ng LTO Central. Maraming salamat din po, sir. Thank you po at God bless po. Thank you.